Abiso sa mga motorista, mas pinadali na ang pagtukoy kung may nagawa kayong violation na nahuli kam ng NCAP sa pamamagitan niya ng website na inilunsad ng MMDA. Nakatutok si Joseph Moro. Lampas 10,000 na ang nahuhuli kam ng MMDA sa No Contact Apprehension Policy o NCAP mula nang ibalik ito nung isang buwan. Kung gusto niyong malaman kung isa kayo dyan, pwede niyo yang i-check sa May Huli Ka na website ng MMDA. Kailangan niyo lamang ilagay ang inyong plate number at motor vehicle number na makikita sa inyong Certificate of Registration. Sa ngayon, makikita lamang dito pagka isang araw matapos mahuli ka. Ngayon po, end of the day, upon confirmation, pero gagawin na rin po namin yan real time within 2 months. May 21 na AI camera sa EDSA bus carousel at 162 sa kahabaan ng EDSA. Bukod sa AI, may mga CCTV operator ang MMDA. Ibabalidate muna po. Iaano pa po nila ito. Dadalawang opo, kung titikitan po o hindi. Kapag validated, magpapadala ng Notice of Violation sa lugar na nakarehistro sa Land Transportation Office. Dahil matagal pa yan mula nang mahuli, pinag-uusapan ng MMDA kung pwede nang kapalit ang Notice of Violation ang makikita sa website. Sabi ng MMDA, pwede nang magbayad ang lalabas sa May Huli Ka website. Isusunod na ng MMDA ang email at text notification at isang app. Wala ring multa kung late ang bayad. Dahil sa talas ng mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP, ayon sa MMDA ay gagamitin na rin ito ng PNP kontra krimen. Ipinakita ni PNP Chief General Nicolas Torre kung paano. Ayan, gusto niya? 600 kay Sir 6. Sa kunwaring senaryo, may lugar na nangangailangan ng pulis batay sa NCAP ng MMDA. EDSA PPM, copy. 2 minuto lamang may rumisponde na, mas mabilis sa 3 minutong response time na hamon sa mga pulis. Raider Bravo, pinapatol ka lang namin dito sa MMDA. Pwede bang sumaludo ka? Maglalagay na kami rito ng pulis na may radyo na nakakonect diretso sa ating command center. So, diretso dispatch na. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinakakasuhan ng Department of Transportation sa LTFRB ang konduktor ng bus kung saan pinagbubugbog at kinuryente ang isang PWD. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, mismong ang konduktor ang gumamit ng taser sa pasaherong PWD. Pinahanap na rin niya ang iba pang pasahero na nambugbog sa biktima. Sinuspindi ang lisensya ng driver at konduktor at inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag. Suspendido rin ang 15 units ng Precious Grace Bus Company. Gate ng LTFRB, responsibilidad ng mga PUV driver at konduktor na pangalagaan ang kanilang mga pasahero. Nauna nang sinabi ng kumpanya ng bus, sa tingin nila ay ginawa ng driver at konduktor ang kanilang responsibilidad tulad nila ng agad na pagre-report ng insidente sa mga otoridad. Halos 100 bahay ang nasalanta ng buhawi sa Iloilo, habang sa North Cotabato, sumabay ang pag-ulan ng yelo sa malalakas na hangin. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kasabay na malakas na ulan, lumakas ang hangin hanggang maging buhawi sa Lambunaw, Iloilo kahapon. Nagtumbahan ng mga puno, natuklap ang mga bubong at nabalot ng takot ang mga residente. Walang nasaktan pero umabot sa 75 bahay ang nasira. Ayon sa Pag-asa, madalas manalasa ang buhawi sa tuwing may thunderstorms. Tugnaw po kayo! Pagbagsak ng yelo naman ang sumabay sa malakas na ulan at hangin sa Makilala, North Cotabato. Sa videong ito, kitang halos sinlaki ito ng mga butil ng mais. Ang hailstorm sinabayan pa ng malakas na hangin. Nang humupa, bumungad sa kanila mga nabuwal na puno, pati na ang kanila mga tanim na saging. Hanggang bewang na baha naman ang idinulot ng malakas na ulan sa isang barangay ng Sibulan, Negros Oriental. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, tumawag na ng rescue ang mga residente para ilikas ang ilang senior citizen. Rumaragasan naman ng tubig sa bahagi ng bayan ng Zamboanguita. Stranded ang ilang motorista pero may ilang sinuong ang baha. Para mas makapaghanda sa mga ulan at baha o anumang lagay ng panahon, inilunsad ngayon ng Pag-asa ang bagong bersyon ng National Hydromet Observing Network o Panahon Interactive Platform.
kung saan makikita ang lahat ng rainfall at hazard warning pati na ang iba pang weather conditions. Mas accessible na ito dahil pwede nang i-download sa inyong mga smartphone. All the real-time data from all the stations ng Pag-asa can be accessed readily. May mga warning systems tayo na rather classified as short-range forecast like ito yung rainfall warning system plus yung thunderstorm watch. Ito yung hindi natin nakikita sa ibang platform. Para sa GMA Integrated News, Daan Tingkung ko nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa dagat malapit po sa Concepcion, Iloilo. Kahit mababa ang tsansang maging bagyo sa ngayon, umaabot ang mga kaulapan nito. Hindi lang sa Visayas, kundi pati sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Bukod sa LPA, patuloy rin ang ihip ng mainit na easterlies. Naka-monsoon break din tayo ngayon dahil sa pansamantalang paghina o pagkawala ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahang hakatakin o palalakasin ng LPA ang habagat. Pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan lalo na ang mga commuter, kabilang po ang mga estudyante na nagbabalik eskwela. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may tsansa na ng ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Mimaropa. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon. Iba pang bahagi ng Southern Luzon, pati sa halos buong Visayas at Mindanao. May matitinding pag-ulan pa rin na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, mataas ang tsansang maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan kaninang hapon. Sinibak sa pwesto ang mga hepe ng pulisya sa 8 lungsod sa Metro Manila dahil bigo umunong maipatupad ang 5-minute response time. Sila ang mga police chief ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nakasalalay sa mga hepe ang pagpapatupad sa direktiba ng mabilis na pagtugon sa isang 911 call sa loob ng 5 minuto. If they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Humabol na rin sa trend si Sani Lopez na nag-transform bilang si Sangre Danaya. Ang transformation na yan may almost 3 million views na sa TikTok. At syempre, all support ang mga dati at bagong Sangre. Mamaya na mapapanood ang Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Pa-block screening ng pelikulang Only We Know ang pa-Father's Day gift ni Marian Rivera para sa kanyang other half na si Dingdong Dantes. Proud wifey nga raw si Marian dahil isa ito sa pinakamagandang pelikula ni Dong. Very thankful naman si Dingdong sa regalo ni Yan Yan. Sabi nga ng ilan, funny is the new pogi. Kaya naman na-test ang sense of humor at wittiness ng Sparkle Campus Cuties na sumailalim sa isang comedy workshop under Bubble Gang mainstay Paulo Contis. Bukod sa comedy sketches, itinuro rin niya ang ilang fundamentals of comedy na natutunan niya sa kanyang mentors. Ayon kay Paki at Paulo, marami sa Sparkle Cuties ang may potential. Dead on the spot ang isang lalaki sa General Trias, Cavite matapos masagasaan ng truck. Nasa ilalim ng 10-wheeler ang biktima nang madaanan ng uploader sa barangay Bacau 2 nitong Sabado. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, tumatawid ang biktima ng masagasaan. Hawak ng pulisya ang truck driver na nagsabing hindi raw napansin ang tumatawid na lalaki. Nakakarap siya sa reklamo. Inaalam naman ang pagkakakilanlan ng biktima. May mga nalambat na ring palutang-lutang na droga sa dagat ng Cagayan. Ayon sa PIDEA, itinurn over sa kanila kahapon ng 2 mangingisda sa bayan ng Claveria ang nasa 45 kilo ng hinihinalang shabu. Nakabalot sa mga gold tea bag at may Chinese markings, ang drogang aabot sa mahigit 310 milyong piso. Bago nito, halos 7 milyong piso na halaga ng shabu rin ang nalambat sa dagat na sakop ng bayan ng Calayan.
habang mahigit 5 milyong piso ng shabu naman ang nakuha sa Santa Praxedes. Hawak na ng PIDEA at sinusuri na ang mga nakuhang droga. Patuloy rin ang investigasyon sa mga nakukuhang kontrabando sa dagat. Pinaigting na rin ang surveillance at maritime patrols sa Northern Luzon lalo't magkakasunod na nakita sa dagat ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte ang milyong-milyong pisong halaga ng droga. Naibalik na ang supply ng kuryente sa probinsya ng Siquijor. Ayon sa Malacanang, naisaayos na ng National Electrification Administration ang mga generator set ng Siquijor Island Power Corporation o CPCOR. Na-install na rin ang mga bagong generator mula po sa Palawan Electric Cooperative. Bago nito, iniligay ng Kapitolyo ang buong probinsya sa state of calamity. Una nang sinabi ng NEA na problema sa maintenance ang dahilan ng power crisis sa probinsya. Iniimbestigahan na ang pamamaril sa birthday party ng isang batang babae sa Quezon City. Pinatay ng riding in tandem ang ama ng bata. Nakatutok si James Agustin. Nabulabog ang masayasan ng pagdiriwang ng ika-7 kaarawan ng isang batang babae matapos barilin ng kanyang tatay sa clubhouse na ito sa isang subdivision sa Barangay Commonwealth, Quezon City mag-alas 3 ng hapon kahapon. Naisugod pa sa ospital ang 63 taong gulang na biktima pero kalaunan ay binawian ng buhay. Bunsod ang tama ng bala ng baril sa ulo. Kinumpirma ng Quezon City Police District na empleyado ng kamara ang biktima. After nila na putukan yung victim natin, pag-exit nila doon sa gate 1 ay pinutukan ulit nila yung guardhouse doon. Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alaman na pasado alas 12 pa lang ng tanghali ay pumasok na sa gate 2 ng subdivision ng 2 salari na nakasakay sa motorsiklo. Sa initial na investigasyon po namin ay well-planned itong krimen na ito. Talagang pinag-aralan nila ng maigi itong lugar. Kaya gumamit sila ng peking ID and iniwan po nila ito nung umiskapo na po sila. Masusing iniimbestigahan ng pulisya ang posibleng motibo sa krimen. Hawak na rin nila ang makakuha ng CCTV cameras ng subdivision. Meron po tayong possible na identify na motibo, persons of interest, but right now ongoing pa po ang ating backtracking at ang ating investigasyon. Nakuha ang 2 basyon ng bala sa pinangyarihan ng pamamaril. Bumuo na ang QCPD ng Special Investigation Team na tututok sa kaso. Nagkasana ng manhunt operations ang QCPD para mahuli ang mga salarin. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nagkasanang kilos protesta ang grupo ng mga Pinoy workers sa Amerika. Umabot sa 4 na oras ang kilos protesta na pinangunahan ng Filipino Workers Center. Layo ng pagkilos na ipanawagan ang pagtigil sa mga deportasyon ng administrasyon ni US President Donald Trump. Maaari rin nilang dumulog sa grupo ang mga kababayan natin sa Amerika na kailangan ng pagkain o legal na tulong sa gitna ng pagkakalugog ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Natanggap ng Senate Impeachment Court ang listahan ng mga abogadong tatayo bilang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Sa appearance ad cautelam, nakapirma ang mga abogadong sina Attorney Philip Sigrid Fortun, Gregorio Narvasa II at Sheila Sison. Sila ay mula sa law firm na Fortun, Narvasa and Salazar. Sa ikatlong pahina ng dokumento, nakasaad na pinadalhan din ito ang House of Representatives. Pagtatama po sa ulat kahapon sa 24 oras weekend kaugnay sa pag-aresto ng isang babae. Dahil sa paglalako umano ng malalaswang litrato at video ng sariling anak at 2 kapatid ng live-in partner. Ayon sa PNP WCPC, Mindanao Field Unit Chief na si Colonel Mario Baquiran. Nangyari po yan sa bayan ng Buena Vista sa Agusan del Norte at hindi po sa Las Nieves. At meron pa. Sa tindi ng mga fight scene, hindi naiwasang masaktan ang mga bida sa Encantado Chronicles Sangre. Bukod dyan, worth ding abangan ang kwento ng mga bago at magbabalik na tauhan, lalo't malalimang ikakwento ang character origin ng ilan. Makichika kay Nelson Canlas. Sa ikatlong bahagi ng GMA Integrated News Interviews with Sangre Terra Bianca Umali, Flamara Faith da Silva,
Adamus Kelvin Miranda at Dea Angel Guardian. Ikinwento ng apat kung gaano kainit ang kanilang fight scenes na hanggang kaya ay hindi ginamitan ng double. The pain is real pag nagkamali sila sa ilang action sequence. Sobrang sorry naman ako talaga doon. Hindi, ganun kasi. Kasi hindi talaga. Nasaktan mo siya? Nasaktan ko siya, tapos nasaktan din niya ako. Hindi ko alam kung ganti ba yun talaga, intentional o hindi. Hindi kasi medyo, ano talaga, medyo masakit talaga yung nangyari. Yung tuhod ko napunta sa mukha ni Kelvin. As in, yung number kasi na ginawa namin, kailangan specific ka sa spot na pupuntahan mo eh. Pagka-kill ko sa kalaban, pupunta na ako sa pwesto ko, nauna siya. Nauna siya sa akin. So, yung pagpunta ko sa pwesto ko, pagyuko ko, tumama yung tuhod talaga. Salubong talaga yung tuhod ko sa Dito talaga sa mata. Hindi Wala. naman. Na-blackout talaga ako. Paano ka ginantihan? Nasuntok ako. Dito. Nasuntok talaga ako dito. May black. Hindi naman siya napunta sa black eye, pero yellow. Bukod sa mga nag-aapoy na labanan, watch out for big twists, di lang sa takbo ng istorya. Kasama na rito ang pinagbula ng bawat karakter, lalo't mas magiging masalimuot ang kwento ng Lireo, Hatoria, Sapiro, Adamya, at ngayon kasama na ang Miniabe. Si Dea, bakit siya ang pinili ng brilyante ng hangin? Na galing siyang Miniabe, galing siya ng mga lahi ng kalaban, pero siya ang pinili. Abangan din ang mga magbabalik na karakter, mga ipakikilalang bago, at mga emosyong ihahatid nila. I'm sure proud na proud si Ibrahim. No? Baka ka-eksena mo ba siya dito? Secret. Ang daming secret ng Encantadia. Maraming, kaya dapat abangan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayon Lunes. Ang po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.